ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay Na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Wednesday, Miyerkules, Mayo 6, taong 2026. Sa ating pong headlines, maritime strike ng 2026 Barikatan exercises, sinaksihan ni Pangulong BBM. Flood control report ng Senate Blue Ribbon Committee inihahanda para sa turnover sa Ombudsman at DOJ. Sinisingil na onboarding fee ng mga TNC sa riders, ipasosoli ng LTFRB. Kaso laban sa operator ng nabota sa landfill, ipupursige. Pagpuputo ng kuryente, suspendido muna ayon po yan sa ERC. Pagpapalawak ng danger zone sa Bulkang Mayon, pinag-aaralan ng PBOX. 56.6 milyong pisong halaga daw po ng shabu. Nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA, 2 pasahero arestado. Mahigit sa 14 na milyong pisong halaga ng shabu nakumpiska sa 3 katao sa Tacloban at Palo, Leyte. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, walang kinakailangang onboarding fee na bayaran ng mga TNVS driver para mapasama naman sa operasyon ng mga transportation network companies. Ito po ang siniwalat ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza sa panayam ng programang 2x2. Kaugnay po ng report na umaabot sa 25,000 pesos hanggang 90,000 pesos ang binabayaran ng mga driver sa TNCs. Kaya naman tiniyak po ni Mendoza lahat ng mga sangkot, maging ang mga tauhan ng LTFRB sa korupsyon tungkol sa naturang ay kailangan daw pong managot. Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpuputol ng kuryente simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Ayon sa ERC, para ito sa mga residential at non-residential consumers na hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills on time. Pinayagan din ng ERC ang flexible payment options o hanggang 3-month installment sa pagbabayad. Sabi ng ERC sa gitna ng deklarasyon ng State of National Emergency, kaugnay na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ibinida naman ng Department of Energy na halos 3 beses na mas mataas sa inobligang kasalukuyang minimum fuel inventory compliance ang mayroon ngayon sa bansa. Ayon po kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, panghigit sa 50 araw daw po ang inventaryo base naman sa report ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Binagid naman ni Energy Secretary Sharon Garin na steady pa pero mas mabagal ang konsumo ng bansa sa langis at nagkaroon pa ng pagbaba sa demand. Wala rin problema sa delivery ang mga oil company dahil naman sa patuloy na kinikilala daw po ng kanilang mga supplier ang mga sinelyuhan nilang mga kontrata. Una pong sinabi ng DOE na itigil muna ang pag-aangkat ng langis ngayon dahil po sa mga issue naman sa storage dahil po sa pang-6 na pong araw lamang
ang kayang i-imbak ng Philippine National Oil Company PNOC. Pinagsabihan ng ilang House leaders si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mawag gamitin ang plenaryo sa pamumulitika. Kasunod ito ng kanyang personal at collective privileges kung saan sentro ng aligasyon sina Executive Secretary Ralph Recto, may bahay nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola sa mga katiwalian. Gayun din ang tinawag ni Mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima na offensive, speculative at unfair. Sa lahat ng mga nasa plenaryo na aligasyon ni Leviste, lahat ng mga mambabatas ay sangkot sa vote buying. Umuelta naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga umaalma sa pagpaputok ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamagitan ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika sa unang pagkakataon. Kasunod po ito ng tagumpay na live fire mula Tacloban City Airport patungo sa isang target na nasa Laor, Nueva Ecija na may layong 630 kilometro. Kinundi na naman ito ng Koalisyong Makabayan ng missile launch at anilay paggamit ng US sa Pilipinas bilang playground. Sagot naman ni Secretary Teodoro, maaaring kampi ng mga kalaban ng security interest ng bansa ang mga kumukontra sa pagpapahusay ng sinatang lakas ng Pilipinas tulad na lamang ng pagsasagawa ng balikatan exercises. Arestado ng Bureau of Customs na iya ang dalawang babaeng Pilipinong pasahero matapos mahulihan ng tinatayang 56.6 million pesos na halaga ng ininalang shabu sa Terminal 1 sa Pasay City. Kapwa galing sa Cambodia mga sospek at tumating sa bansa bitbit ng mga maletang naglalaman ng illegal na droga. Sa isinagawang inspeksyon, tumambal sa mga otoridad ang humigit kumulang 8,324 gramo ng white crystalline substance. Upang makalusot sa mga scanner, isinilid ang mga droga sa mga improvised pouch na gawa sa carbon paper at packaging tape at itinago pa sa gitna ng mga kape at personal na gamit ng mga suspect. Nasa custody na ng mga otoridad dalawang pasahero na maharap sa mabigat na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, meron po tayong update mula sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay sinaksihan daw po ang maritime strike ng 2026 balikatan exercises. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, pinanood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Joint Task Force Maritime Strike ng Philippines-United States Exercise Balikatan 41-2026 sa Camp Aguinaldo. Ayon sa Presidential Communications Office, tampok sa exercise ang Coordinated Maritime Strike Operations sa mga kaalyadong puwersa. Ginamit ang lumang Philippine Navy warship BRP Quezon bilang kunwaring target at matagumpay itong nakalubog gamit ang iba't ibang armas. Ginanap ang exercise sa karagatang may layong 75 kilometro sa baybayin ng Paway, Ilocos Norte. Ipinakita sa aktibidad ang lumalakas na kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na mag-operate kasamang international partners pagdating sa pagsusulong ng regional security at freedom of navigation. Sabi ng PCO, makabulungan ang Balikatan 41-2026 lalo't ginugunita ng Pilipinas at Estados Unidos ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flood Control Report ng Senate Blue Ribbon Committee inihahandang i-turn over sa Ombudsman at DOJ ayon kay Senador Ping Lacson. Ibalita mo yan RH number 28, Paring Raymond Paas. Paring Raymond. Paring Romel, pinakahanda na ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang chairman's progress report hinggil sa flood control anomaly. Ito yung pang may turn over na sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na inihanda na nilang transmittal letter kasama mga ebidensya at lahat ng mga dokumento na kalap ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa pamagitan nito ay magagamit na ng Department of Justice at Ombudsman ng mga ebidensya na nakalap nila na wala pa sa kanilang kamay. Paliwanag ng senador, isa sa mga dahilan ng kanyang paglalabas ng Chairman's Progress Report sa pamagitan ng privilege speech ay upang mailabas ito sa publiko at magamit ng mga ahensya ng gobyerno.
kaysa natutulog lang ang partial committee report na kanyang inilabas. Ilang buwan nang nakalipas na hindi pa makuha ang siyam na kailangang pirma para ito ay ma-report sa plenary. Narito si Senator King Lacson. Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech, so nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No? I might be violating some rules of the Senate. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magamit naman ng ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. Si Senate Garibon Committee Chairman, Senator Ping Lacson. Ito si RH Template, Raymond Atas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, final consultation daw po ng NUP sa kanilang constituents, idaraos, kabilang po ang manoy concern ng INC sa resulta ng botohan sa impeachment proceedings. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Brett Romel magdaraos ng final consultation sa kanilang constituents ang National Unity Party 5 araw bago pagbotohan sa plenaryo kung itatawid na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kinumpirmahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng Antipolo, chairman ng National Unity Party, pangalawang pinakamalaking partido dito sa Kamara. Aminado si Puno na concern ng kanilang mga miyembro ang posisyon ng Iglesia ni Cristo na muling tutol na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Sabi ni Puno kung noon ay hati ang kanilang mga miyembro, pero nang marinig at ma-presenta ang mga alegasyon laban sa Vice President isinagawang impeachment proceedings, ngayon ay mayorya daw sa mga NUP members ay pawor na nadinggin ng Senado bilang impeachment court ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Puno, nagkasundo ang NUP na boboto sila batay sa kanilang konsensya at hindi nila sisitahin kung ano ang kanilang iboboto ng kanilang mga miyembro. Sa ngayon, mula sa dating 43 members, umaabot na sa 55 members ang NUP at inaasahan na may malilipat pa, pero sabi ni Puno, pananatilihin lamang na ito hanggang 60 members ang kanilang partido. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaso laban sa operator ng Navotas Landfill, ipupursige, sunog, target maapula sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Ibalita mo yan na RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Desidido ang gobyernong kasuhan ng operator ng Navotas Landfill kasunod na nagpapatuloy na sunog sa lugar na inabot na ng halos 1 buwan sa pulong ng Metro Manila Council sa Pasig City. Sinabi ni Navotas City Mayor John Ray Chanco na inaaral pa rin ng Office of the Solicitor General ang reklamong iahabla ng Department of Environment and Natural Resources. Nariniwala si Chanco na nagkaroon ng kapabayaan sa insidente lalo't Agosto pa ng nakaraang taon sarado. 44 na hektaryang sanitary landfill. Ngiti Chanco, toka pa rin na operator na Philippine Ecology Systems Corporation o PILECO ang safe enclosure ng tambakan kahit naibenta na ito sa San Miguel Corporation. Sabi umano ng DNR, non-transferable ang Environmental Compliance Certificate na akibat naman na nabanggit na tungkulin. Kaugnay naman ito, binanggit ni MMDA Chairman Atty. Romando Ortiz na magigtip ng ahensya pagbibigay ng accreditation sa mga kagayang tapunan ng basura dito sa Metro Manila. Pakinggan natin ang mga opisyal. Definitely, merong kailangang managot po dito. Kasi hindi naman po ito mangyayari kung walang kapabayaan. Mas maghihigpit po tayo. Para sabi nga ni Mayor Zamora, kailangan matuto tayo dito Sa ngayon, 70 to 80% na umanong naapula itong sunog sa Navotas Landfill. Pagtayo ng DPWH, kaya itong matapos sa loob lamang ng 4 hanggang 5 na lang na araw. Pagtapos ito, saka pa lamang itutuloy-tuloy ang pagtabo ng lupa na nasa 30 to 40% pa lamang o 30 to 40% pa lamang na nagagawa. Aminado naman ang Office of Civil Defense o OCD, aabutin pa ng ilang buwan o marahil taon
bago tuluyang ma-rehabilitate at ma-stabilize ang nabanggit na lugar. Ako si Adniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Edniel. Samantala, NBI ginit na assumption pa lamang na flood control scandal. Ang laman na muna ay blackmail videos laban kay dating House Speaker Romualdez. Report mula kay RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakay assumption pa lamang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal yung laman di umano mga blackmail video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ng DZRH, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang konfirmasyon sa bagay na yan. Ang punto ng direktor, wala silang kopya at hindi na panood ng mga operatiba ang sinasabing panakot ng mga video ng grupo ni Peanut Gallery Media Network founder Frank Mabata sa dating House Speaker. Ayon pa kay Matibag, baka raw mag-apply yung Bureau para sa cyber warrant. Pero ang tanong niya, bakit kailangan nasa mga video yung focus sa kaso ngayon? Ang tingin ni Matibag, wala talagang intensyon yung grupo ni Mabanta na ilabas yung mga video kundi gamitin lamang na pang-blackmail kay Romualdez. Iniimbestigahan pa ng NBI kung si Romualdez lamang yung tinarget ni na Mabanta o may matagumpay na silang pangingisil sa iba pang individual. Pakinggan natin. Yun yung sinasabi pa namin sa forensic at chinecheck. Kasi nasabi naman ng agent, clips lang yung binigay portion. So, titignan namin kung ano yung ano lang, no, mama? Kasi I don't know why should be focused sa video. Sinasabi nga natin dito is yung crime mismo ng rapid extortion. The danger of the blackmail engineering sa video na yung subject is nandun sa video. Tapos nanghihingi na ng pera. Otherwise, sila naman yung video. So, that is already an assumption of that control yung video. They were able to see the video. Bukod kay Mabanta, pinusasa ng Bureau yung isang direktor, finance officer o accountant at dalawang iba pa na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle? Lakay Romel. Isang tanong lang, meron na ba lumutang na abogado nila? May mga kasama silang abogado ang iharap dito sa NBI kanina, Lakay Romel. Kaya naging matipid din yung naging tanong, yung naging tugon, naging sagot ng partikular nitong Mabanta sa mga katanungan kanina ng mga mamamahayag. At ginigiit nga nila na sila ay inosente, walang katotohanan yung itinupukol sa kanila na kaso ngayon. Okay. Thank you, Giselle. Salamat, Lakay Romel. Balik sa inyo, Lakay Ring. Samantala, sasakyang ginamit sa gas and run incident sa Quezon City, tukoy na ng Quezon City Police District. Suspect, pinasusuko. RH number 5, Val Gonzales, Val. Romel, nananawagan ngayon ang Quezon City Police District sa taong sangkot sa panibagong kaso ng gas and run sa Quezon City na mas makabubuti itong sumuko at makipag-ugnayan para linawin ang insidente at maiwasan ang mas mabigat na kasong legal. Ito'y kasunod ng development na inilabas ng mga investigador kung saan natukoy na ang sasakyang ginamit ay o natukoy na ang sasakyang ginamit at ito'y isang gray blue Toyota Vios na may plate number na CBK7953. Ayon sa QCPD, natukoy ang sasakyan sa pamamagitan ng masusing CCTV backtracking at koordinasyon sa mga kalapit na establishment at barangay, lalo na sa barangay Bahay Toro at barangay Bagong Pag-asa. Sa impormasyong hawak ng QCPD, ang 2023 model na Vios ay pinili sa Nueva Ecija at nakarehistro sa Toyota Financial Services Philippines Corporation. Pero patay sa record, ito'y kasalukuyang nakalis sa isang individual na kinilalang si Inas de Rosalina. Patuloy ang investigasyon ng QCPD habang kinikigit ng pulisya agad magipag-ugnayan sa kanilang tanggapan si Jerosalyn upang harapin ang responsibilidad. Kapong alas 3 ng madaling araw ng linggo nang tumakas at tumarurot papalayo ang driver ng sedan matapos magpakagda ng gasolina na nagkakahalaga ng 1,500 piso sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City.
Ako si Dal Gonzales, diretso na sa Pilipinas, sa Pilipino. Thank you, salamat Val. Samantala, 20,000 mahihirap sa Malabon, abay nabigyan daw po ng tig 10 kilong bigas sa ilalim po ng programang Hapag Sigurado ng Gobyerno. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray, apo na sa 10,000 pamilya. At kapitikat ngayon, araw ng 10 kilong na bigas sa Malabon. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, bahagi na ito ng 20,000 pagbigat na natukoy na nagsisirap ito sa lungsod na kinakailangan yung matinding suporta at pamahalaan. Pinuntirma naman ni Dr. Alexander Rosendo sa administration na ito yung hapag sigurado na programa ng gobyerno na sadyang gagabay at di siguro masapat yung makain at ng mga tahanan sa inyo. Lalo na ngayong patuloy pa rin yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi na ng Alcatraz kanina na malaking tulong itong programa ng national government na ipinamahagi sa mga LGUs bilang tuloy-tuloy na suporta sa bawat mamamayang Pilipino. Aris 1-3, ano ito sinagulat sa PISA na sa Pilipinas, kaya sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras, alas 2:28. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon,